Sabi ng Proverbs 17 verse 9, love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separate close friends. So, napakasarap isipin guys kung nagpa-prosper daw ang love kapag ang fault ay pinatawad. After all, sabi ng Bible, love keeps no records of wrong. So, kung walang record ang love ng iyong pagkakamali, wala kang isusumbat. Kaso, ang mga babae kapag nag-aaway ang mag-asawa, laging nag-historical. Hindi hysterical ha, historical, kasi lahat ng mga history ng kasalanan mo, sinusumbat. So, may record. Walang love. Kasi nga, love prospers when a fault is forgiven. So, dapat manaig ang pagmamahal kasi ang pangako naman ng mag-asawa till death do us part. Kahit kami ni Mrs. noon, nung buhay pa siya, lagi kaming nag-aaway pero hindi kami naghiwalay. Dumating kami sa punto na matagal hindi nagbate. Gusto ko kasing matuto siyang magpakumbaba ba. Ako naman kasi lagi ang nakikipag-ariglo, nakikipag-usap. Gusto ko naman siya na matutong magpakumbaba. Ang kagandahan noon, kahit sa huling paghinga niya, ando doon pa rin ang aking pagmamahal sa kanya, aking suporta sa kanya. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Mrs. At yan ang isang dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-asawa. Wala na akong makitang kagaya niya. Anyway, so yan ang isang susi ng pagmamahalan, ng long-lasting relationship, guys. Yung pagpapatawaran sa isa't isa, kasi nga, love prospers when a fault is forgiven. Pero, sabi ng New King James Translation, but repeating a matter separates friends. Yung nanulumbat ka ba, ikukwento mo. Halimbawa na lang yan, may kaibigan ako sa London na may alam kong may sidekick yung kaibigan ko, pero piniem ako ng misis ng kaibigan ko. Hindi ko sinagot ang misis niya, although alam na rin ng misis niya na may sidekick yung asawa niya, pero ayaw kong magmumula sa akin. Kasi nga, repeating a matter separates friends. Kaya, kahit may alam ka sa kaibigan, kakilala mo, wag mo nang ulitin pa, wag mo nang banggitin. Hayaan mong matuklasan ng iba at hindi ikaw ang pinagmumulan ng balita. Kagaya ni David, hindi niya pinatay si Saul, hinayaan na lang niya na ang Diyos ang kumilos kaysa siya pa ang pumatay. Ganun din, hayaan mo na lang na lulutang ang katotohanan, wag mong ipagkalat. Wag mong sabihin, atin-atin lang to ha. Yung atin-atin lang to, World Wide Web yan eh. Thank you for